Pag nababanggit ang mga salitang death penalty, ay nahahati ang opinyon ng mga tao. Marami ang pumapabor dahil nga sa may mga taong sadyang hindi katanggap-tanggap ang mga nagawang kasalanan, lalo na nga sa pamilya ng biktima. Ngunit papaano kung ang isang tao na nahatulan ng death penalty o kamatayan ay inosente at walang kasalanan? Pag-usapan po natin ang buhay ng kababayan natin na si Jakatia Pawa. Siya po ay isang Muslim Filipina na binitay sa bansang Kuwait. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Si Jakatia Pawa ay isang Muslim Pilipina sa Zamboanga del Norte sa Southern Philippines. Nagtapos siya ng kursong Bachelor of Science in Banking and Finance sa Zamboanga Arturo Eustaquio College in Zamboanga City. Si Jakatia ay isa sa 4 na magkakapatid, 2 lalaki at 1 babae. Ang isa sa kanila ay si Lieutenant Colonel Angares Pawa ng Philippine Air Force at ang isa naman ay member ng Philippine National Police. Kahit pa nga nakapagtapos ng banking at finance, ay hindi sapat ang kinikita nito para sa mga anak. Kaya taong 2002 ay nilisan ni Jakatia na noon ay 29 years old pa lamang ang Pilipinas at nagtungo sa bansang Kuwait. Sa tulong ng kanyang agency na Non-Stop Overseas Employment Corporation, ay dineploy siya sa kanyang employer na si Fatia Nasir Galuum Abdullah. Si Jakatia ay isa sa mga domestic helper na dineploy gamit ang Visa 20 o under ng Kafala system. Ito yung sponsorship system na tinatawag. Naging maayos naman umano ang relasyon at trabaho ni Jakatia sa Kuwait. Sa katunayan nga, ay tumagal siya sa nasabing amo ng 5 taon bago mangyari ang isang krimeng nagdala sa kanya sa kamatayan. Noong May 14, 2007 ay nakitang wala ng buhay ang 22 years old na anak na babae ng amo ni Jakatia na si Dala Al-Naki. Ayon sa forensic investigation, si Dala Al-Naki ay nagtamo ng 28 stab wounds sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Noong mga panahong yon, ay kauuwi lamang ng amo ni Jakatia mula sa Iran. At ayon sa mga ito, nagulat umano sila nang makitang nakahandusay ang anak sa loob ng silid. Wala na itong buhay at nalulunod sa sarili nitong dugo. Ang kasama lang umano nito sa kanilang bahay ay ang domestic helper na si Jakatia Pawa. At nang kanila umanong makita ang anak, ay nakita din nila ang walang malay ni si Jakatia malapit sa nasabing bangkay. Agad na inaresto si Jakatia ng Kuwait authorities and concluded na pinatay niya ang anak ng kanyang employers. Siya ay dinitain sa Kuwait Central Jail. Agad namang natanggap ng kanyang pamilya sa Pilipinas ang balita sa pamamagitan ng isang sulat. At April 13, 2008, ay hinatulan si Jakatia ng Court of the First Instance in Kuwait o ang General Court. Dito ginagawa ang mga unang pagdinig sa kaso. Hinatulan siya ng death penalty sa kasong pagpatay sa anak na babae ng kanyang employer. All throughout the judicial process ay nanindigan si Jakatia na inosente siya at walang kinalaman sa nasabing krimen. Sa mga unang stages na trial ay hindi nakapag-provide ang ating government ng lawyer para kay Jakatia. Kaya naman, talagang naging unfavorable ang naging hatol. Kahit pa nga ang DNA na nakita sa murder weapon ay hindi nagmatch sa DNA ni Jakatia. Wala ding nakuhang fingerprints ni Jakatia sa ginamit na murder weapon. Maging ang suot na damit nito ng araw ng krimen ay walang mantsa ng dugo ng biktima at wala umano itong motive o dahilan para patayin ang biktima. Malapit umano si Jakatia sa biktima at walang dahilan para ito patayin. Umingay ang buong bansa nang mabalitaan ang nasabing hatol. Nagkaroon ng sari-saring opinyon at marami ang nagalit sa gobyerno
dahil tila wala itong ginagawa para sa kaso ng ating kababayan. Ang Migrante International ay nagsagawa pa ng signature campaign na pinangunahan ni Gary Martinez, ang chairperson ng Migrante International. Nanawagan sila para sa kaligtasan ni Jakatia Pawa. Maging ang iba't ibang samahan ng OFWs, Muslim communities, women activists ay nanawagan din para sa kaligtasan ng ating kababayan. Nakiisa rin dito ang Simbahang Katoliko. Ayon kay Bishop Roberto Santos, ang chairman ng CBCP, regarding kahit na ano paman ang relihiyon at paniniwala, the fact na siya ay isang Pilipina, sila ay nakikisa at naghahangad ng kanyang kaligtasan. January 2009, sa isa sa mga court hearing, ay sinabi ni Jakatia na noong May 14, 2007, nang bumalik umano ang mga amo galing ng bakasyon, ay naabutan umano ng mga ito na natutulog ang anak na babae sa kwarto nito na kasama ang nobyo. Galit na galit umano ang among babae at pinagsasaksak ang natutulog na anak. Sa batas kasi ng Islam ay isang malaking kasalanan ang makitang magkasamang natutulog sa iisang kwarto ang dalawang magkaibang kasarian, lalo na nga't hindi kasal. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ng mga jury. June 16, 2009 ay tsaka lamang nakalampag ang ating gobyerno dahil nga sa ibinabanghatol ng Court of First Instance na death penalty. Kaya naman ay nagpasa sila ng appeal sa pangalawang pagdinig sa Court of Appeal. Nag-provide din sila ng $25,000 o humigit kumulang 1.2 million pesos para gastusin sa kanyang legal defense. Dito na hinire ng Philippine Embassy ng Kuwait ang Khalil Al-Qatan Law Offices at ang Abdullah Al-Sabah Law Offices para tumayong tagapagtanggol ni Jakatia Pawa. Ngunit nireject ng korte ang nasabing appeal. January 19, 2010, ang Kuwait Court of Cassation o ito yung tinatawag nilang Supreme Court ay sumang-ayon sa binigay na hatol na death penalty ng Court of the First Instance. Ang pamilya ng biktima ay tumanggi na magbigay ng tanazul o ito yung affidavit of forgiveness kapalit ng blood money. Kaya naman, ang nasabing hatol ay pinasa sa Kuwait's head of state na tinatawag nilang Emir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sabah, na kung saan ay maghihintay na lamang sila ng 2 hanggang 3 linggo para sa final na hatol. Nang mga panahong ito ay pinadala ng noon ay President na si President Gloria Macapagal Arroyo, si Vice President Noli Di Castro na siyang appointed deputy for overseas Filipino workers sa bansang Kuwait para pa rin hingin ang buhay ng ating kababayan. Umaasa sila na si Jakatia ay mai-spare sa hatol na kamatayan, katulad nila Marilo Ronario at May Vicina. Maging ang ambasador noon na si Ricardo Indaya ay paulit-ulit na nakiusap sa Kuwaiti Foreign Ministry para sa kaligtasan ni Jakatia. June 30, 2010 ay natapos ang termino ng Administrasyong Arroyo at umupo naman ang bagong Pangulo na si Pangulong Benigno Aquino Jr. Sinubukan din umano ng administrasyon na humingi ng tanazul sa pamilya ng biktima, ngunit tulad ng dati ay nabigo sila. Lumapit din ang presidente sa hari ng Spain noon na si King Juan Carlos I dahil malapit umano itong kaibigan ng Emir ng Kuwait. Nagpatulong sila dito na kumbinsihin ang Emir para babaan ang hatol for humanitarian reasons, ngunit wala din itong nagawa. Ang presidente ng The Ulama League of the Philippines at Sharia Court Judge na si Judge Abu Ali Khali at maging si Ustadz Abdul Hadi Dagit na head naman ng The Philippine Center for Halal Awareness ay tumulong din at nagbigay ng suporta para iligtas si Jakatia. 30, 2016 ay natapos ang termino ng Aquino administration at umupo ang bagong Pangulo na si President Rodrigo Roa Duterte at katulad ng mga unang administrasyon ay nabigo din ito na hingin ang buhay ni Jakatia.
At noon ngang January 27, 2017, Wednesday, alas 3:19 ng hapon sa Pilipinas at alas 10:19 ng umaga sa Kuwait, ay binitay si Jakatia Pawa. Bago ang execution, ay dinala si Jakatia sa isang solitary cell. Binigyan umano ito ng cellphone at call cards para tawagan at kausapin ang pamilya sa Pilipinas. Sa isang interview na ginawa ng CNN Philippines, sinabi ni Lieutenant Colonel Angaris Pawa na nakausap niya umano ang kapatid ng bandang alas 5 ng umaga. Tumawag umano ito para magpaalam. Nagulat umano sila at masama ang loob sa mga kinauukulan dahil sa mismong kapatid pa nila nalaman na bibitayin na pala ito. Masakit din sa amin na sa pamilya namin na nanggaling pa doon sa kapatid ko ang nag-inform sa amin na bibitayin na siya ngayong araw na to. Sana 2 to 3 days dapat na-inform. Saan ka nata? Kuya, nasa execution room na po ako. Yun na, wala na. Ayon naman kay DFA Secretary Charles Suse, ay noong Martes ng January 24 lamang umano sila sinabihan na bibitayin na si Jakatia kinabukasan. Humingi sila ng pasensya sa pamilya ni Jakatia dahil naunahan umano sila nito na magsabi ng balita. Dahil sa batas at kultura ng Muslims na kailangang ilibing ang katawan sa loob ng 24 hours, ay hindi na naiuwi ang katawan ni Jakatia sa Pilipinas at hindi na ito nasilayan ng kanyang mga mahal sa buhay. Ayon kay Rene de Villa, ang Philippine Ambassador sa Kuwait, matapos umano ang execution ni Jakatia, ay dinala nila ang kanyang labi sa isang prayer hall bago nila dinala sa sementeryo. Lahat ng officials ng Philippine Embassy ay nandoon nang siya ay dalhin sa kanyang himlayan sa Sulaybikat Cemetery sa Al-Asima. Ayon kay spokesperson Ernesto Abella, ay ginawa umano ng gobyerno ang lahat para iligtas ang buhay ni Jakatia. Nag-iwan ng sugat sa maraming Filipino noon ang kamatayan ni Jakatia Pawa. Kabi-kabila ang ginawang vigil at rallies ng mga malalaking grupo tulad ng Migrante International. Ayon sa Migrante International, sinisisi nila sa administrasyon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang hindi agarang pagbibigay ng tulong kay Jakatia sa mga unang stages ng kaso. Ayon sa kanila, ang administrasyon daw umano ay guilty for criminal neglect at ang kasalukuyan namang administrasyon na nakaupo na administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay liable of acting too late para ihinto ang execution at naniniwala sila na inosente at walang kasalanan si Jakatia Pawa na siya ay isa lamang biktima at ginawang scapegoat ng tunay na may kasalanan. Ayon naman kay Senator Cynthia Villar na instead of finger pointing kung sino ba ang may pagkukulang ay hinikayat niya ang mga ito na tulungan na lamang ang mga naiwang anak at pamilya ni Jakatia. Noong May 23, 2017, kasama ang OWA Regional Welfare Office 9 Director Hassan Gabra T. Humdain, ay lumipad ang mga anak ni Jakatia na sina Hadija Pawa Alama at Amin Chadra Pawa Alama patungong Kuwait upang makita ang naging huling himlayan ng ina. Labor Secretary Silvestre Bello III ordered the Overseas Workers Welfare Administration o OWA para mabilis na maibigay ang welfare assistance at psychosocial counseling sa pamilya ni Jakatia. Nakatanggap din sila ng 120,000 na financial assistance at scholarship para sa mga anak nito. Kayo po mga kababayan, pabor po ba kayo sa death penalty? Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section.
Thank you so much po and see you in my next video.